Nagtalo ang mga gulay. Isang araw sa kaharian ng mga gulay ay nagtatalo-talo ang mga gulay. Naghihimutok na nasambit ni Talong kay Sitaw na, "Ayoko nang mapabilang sa kaharian ng mga gulay. Lagi na lang nila akong sinasabihang maitim. Anong magagawa ko kung ito ang kulay na ibinigay sa akin? Ako man, gusto ko na ring umalis sa kaharian natin." Wika ni Sitaw. "Lagi na lang nila akong pinagsasabihang mapayat," hinaing ni Sitaw kay Talong. "Sobra naman kayong matampuhin," ang sabi ni Kamatis. "Para hindi kayo malungkot, tingnan na lang ninyo ang balat kong kay Kinis. Ako'y paboritong gulay ng mga tao rito sa kaharian dahil ako'y nagpapaganda ng kanilang kutis. Hindi katulad ni Mamang Ampalaya, kulubot na ang balat ay ubod pa ng pait." Ang parinig ni Kamatis kay Ampalaya na ang nguso'y nakaismid pa habang nagsasalita. "Bakit naman ako nasali riyan?" binibining Kamatis, "samantalang ako rito ay nananahimik. Pero para sabihin ko sa inyo, kahit ako'y kulubot at ubod ng pait, ako na may masustansya at mainam sa mga taong kulang sa dugo at sa mga may diabetes. Huwag mo akong itulad kay Sibuyas na lahat ng humiwa sa kanya ay napaiiyak." Ang sagot at pang-iinis ni Ampalaya kay Kamatis. Mabilis namang sumagot si Sibuyas, "Kahit naman sila sa akin ay napaiiyak, ako rin naman ay masustansya at masarap na pampalasa at pansangkap sa lahat ng ginisa. Hindi katulad ni kalabasa, mahaba na nga ang baging ay naiiwanan pa ang bunga, sabay halakhak." "Ang bilis niyo namang humatol," wika ni kalabasa. "Hindi niyo ba alam na ako ay mayaman sa protina at pampalinaw pa ng mata? Ang dapat ninyong tanungin ay si Malunggay, na sa tingin ko'y walang kabuhay-buhay." "Aba, aba, aba, huwag mo akong minamaliit, Mamang Kalabasa, dahil ako ay kabilang sa dahon at maberdeng gulay tulad ni kangkong at petsay. Kami kailangan, lalo na ng mga bagong panganak na ina. Baka hindi mo alam, halos lahat ng sustansya ay taglay ko. Marahil ay hindi kayang abutin ng isip mo na ang isang tasa ng lutong dahon ko ay may taglay na protina, fiber, calcium, phosphorus, iron, beta-carotene, thiamine, riboflavin, niacin, at ascorbic acid. Gaya mo ay nakatutulong din ako upang magkaroon ng malinaw na paningin at maayos na panunaw at pagdumi ng tao. Mainam din akong gamot sa sakit ng tiyan, ulo, tainga, at hika. Kaya nga, sikat na ako ngayon dahil ginawa na rin akong kapsulang mabibili sa mga butika. Isa pa, ako'y si Malunggay ay hindi mahirap hanapin kahit sa tabing bakod ako'y matatagpuan. Hindi katulad nyo na may panahon ng pagtatanim." Humihingal-hingal na pagtatanggol ni Malunggay sa sarili. Biglang namaywang si Labanus at nagpalakad-lakad ng pakembot-kembot. "Kahit ano pang sabihin ninyo, ako pa rin ang pinakamaganda sa ating lahat. Kahit sa ang sulok ng palengke, ako'y makikita agad dahil sa aking kutis na napakaputi. Kahit sinong prinsipe sa akin mabibighani." "Ang hangin mo naman," sambit ni Patatas kay Labanos. "Hindi mo ba alam na ako ay sikat na sikat? Ako ang paboritong sangkap sa mga espesyal na lutuin gaya ng apritada, adobo, at menudo. Kaya't kilala ko sa lahat ng handaan, lalo na ba sa mga birthday at mga piyestahan dito. Hindi katulad mo na maganda nga, ang amoy naman ay maaanggo." Galit na tugon ni Aling Patatas. Halos lahat ng gulay sa kaharian ay gusto pang magsalita. Lahat ay magaling at walang gustong magpatalo.
Bawat isa ay nais patunayan sila ang higit na kailangan ng tao. Kaya't hindi na nakatiis si Haring Upo na buong tikas na umupo sa kanyang magarang trono. Nagtalumpati siya ng ganito. Mga kababayan kong gulay, ako'y kanina pa sa inyo nakikinig. Bigyang daan nyo na sana ang aking sasabihin bilang inyong hari. Napansin kong kanina pa kayo nagdedebate at ang bawat isa'y nagsasabing siya ang kailangan ng tao. Mayroon ding nagsasabing aalis na sa ating kaharian dahil lamang sa hindi kaaya-ayang anyo. Ako'y labis na nalulungkot sa mga narinig ko. Gusto kong tandaan ninyo na tayong lahat na mga gulay ay mahalaga, anuman ang ating hugis, kulay, anyo at lasa. Lahat tayo ay kailangan ng mga tao sa ating kaharian. Kailangan tayo ng mga bata, ng matatanda at lalo na ng mga taong kulang sa nutrisyon. Nilikha tayo ng Diyos na ang layunin ay makapagbigay ng masagana at masustansyang pagkain sa hapag ng sangkatauhan para sa kanilang kalusugan. Kaya, huwag na kayong magtatalo-talo. Dapat tayong magkaisa at magtulungan upang maging balanse ang nutrisyon sa ating kaharian. Kapag pinagsama-sama tayo sa isang hapag, ay siguradong makapagbibigay tayo ng lakas, saya at kagalingan para sa lahat. Kaya't magkasundo na kayo. Nabuksan ang isipan ng lahat ng mga gulay at silang lahat ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa isa't isa. Tama si Haring Upo. Kailangan tayo rito sa ating kaharian upang maging malakas at malusog ang lahat ng mga mamamayan. Palumanay na sabi ni Talong. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng gulay sa kaharian. Mabuhay si Haring Upo! Mabuhay ang kaharian ng mga gulay! Mabuhay ang lahat ng tao! Simula noon, lahat ng gulay ay palaging masayang nagdiriwang at nagbubuni, lalo na kung sila ay sama-samang inihahapag sa mga kainan o sa isang putahe dahil natuklasan nilang lahat ay mahalaga at kailangan ng mga tao. Ang kwento na ito ay akda ni Ombe Lonto. Ginawa ko lamang ito para magamit ng aking anak as reviewer. Salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Hanggang sa susunod, salamat!